Pearl, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Puno ng pag-aalalang tanong ni Leonardo sa 20 taong gulang na dalaga nang magkita sila sa malawak na playground ng subdivision na tinitirahan. Mula sa inuupo ang swing ay nag-angat si Pearl ng tingin sa 22 taong gulang na binata. Suot pa nito ang uniforme sa pinagtatrabahuhan. Leandro, nag-away kami ni Daddy. Anya at yumakap sa binata. Matalik na magkaibigan sina Pearl at Leandro. Nagkakilala sila dahil pareho silang nakatira sa isang eksklusibong subdivision. Mayaman ang pamilya ni Pearl dahil isang negosyante ang kanyang ama. Samantalang si Leandro ay nakikipanirahan lang sa mayamang kamag-anak dahil scholar ito sa isang universidad sa Maynila kung saan din nag-aaral ang dalaga. Katunayan, sa St. Clair University sila unang nagkakilala ni Leandro, 3 taon na ang nakararaan. Niligtas siya ng binata sa mga lalaking estudyante na sinubukan siyang bastusin. Simula noon ay naging malapit sila sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang magkaibang estado nila sa buhay upang maging magkaibigan. Anong nangyari, Pearl? Bakit nag-away na naman kayo ng daddy mo? Masuyong tanong ni Leandro matapos siyang patahanin. Nitong nakaraang taon, naging madalas ang pag-aaway ng mga magulang niya. At kay Leandro siya nagsasabi ng mga hinanakit. Ang binata ang naging sandalan niya kapag may problema lalo pat nag-iisang anak lang siya. Nalaman ko na magmamigrate kami sa Amerika. Sa weekend ang alis namin, Leandro. Anya. Nalaglag ang panga ni Leandro sa pagkabigla. Bakit biglaan naman, Pearl? Paano ang pag-aaral mo? Sa US ko na raw itutuloy ang pag-aaral ko. Doon na daw kami hanggang sa makagraduate ako. Nag-away kami ni Daddy dahil hindi ako pumayag sa gusto niya. Ayoko magpunta sa States. Dito lang ako, Leandro. Sa darating na semestre ay 2 taon na ni Pearl sa kolehiyo, habang si Leandro ay magsisimula na sa unang taon sa law school. Ayokong umalis ng Pilipinas, Leandro. Gusto ko dito lang ako. Pwede namang maiwan ako mag-isa dito sa Pilipinas. Hindi na ako bata. I'm already 20. Pero ayaw akong payagan ni Dad. Naiiyak na sambit niya. Masuyo nitong hinaplos ang buhok niya. Kailangan mong intindihin ng parents mo, Pearl. Nag-iisang anak ka lang nila. Sa tingin mo, papayag silang maiwan ka ditong mag-isa kung lahat ng kamag-anak nyo nasa Amerika na rin? Besides, kaya mo bang mahiwalay ng matagal sa mga magulang mo? Suminghot siya. Kakayanin ko. Total, gusto ko rin naman maging independent na. Naririndi na ako sa madalas na pagtatalo ni mommy at daddy ko. Kapag naiwan ka mag-isa dito, hindi mo ba mamimiss ang parents mo? Mamimiss, pero ayoko sa Amerika. Gusto ko dito lang ako sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan namin magpunta sa US. Ilang beses na siyang nagpunta sa Amerika para magbakasyon. Subalit hindi niya nagustuhang tumira roon kahit pa nandoon ang ilan sa mga kamag-anak nila. Ayokong umalis, Leandro. Ayokong malayo sa'yo. Pagpapatuloy ni Pearl. Bumuntong hininga si Leandro at namungay ang mga mata. Ayoko ring malayo sa'yo, Pearl. Pero kailangan mong sundin ng parents mo. Huwag kang mag-alala. Kahit nasa Amerika ka na, magkaibigan pa rin tayo. Ikaw pa rin ang best friend ko. Hindi yun magbabago. Masuyo itong umiti at hinawakan ng pisngi niya. Sinalubong niya ang tingin ni Leandro. Nang mga sandaling yon, nagdesisyon siyang aminin ang nararamdaman sa matalik na kaibigan. Hindi lang best friend ang turing ko sa'yo, Leandro. Ang totoo, mahal kita. 1 taon nang nakalilipas nang mapagtanto ni Pearl na higit pa sa isang kaibigan ang nararamdaman niya para sa binata. Anong ibig mong sabihin, Pearl? Anong mahal mo ko? Napalunok na tanong ni Leandro, tila hindi makapaniwala sa narinig. Buong tapang na hinawakan niya ang kamay nitong nasa pisngi niya. Mahal kita higit pa sa isang kaibigan, Leandro. Gusto kitang maging boyfriend at kalaunan maging asawa. Kaya ayaw kong umalis at malayo sa'yo. Naiintindihan mo? Ilang sandaling natulala ang binata bago ito nakapagsalita. Puno ng pagsuyo ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Mahal din kita, Pearl. Higit pa sa isang kaibigan. Hindi ko lang inaamin sa'yo dahil hindi pa ito ang tamang Mahal mo rin ako? Hindi makapaniwalang putol niya. Oo, mahal kita, Pearl. Mahal na mahal. Nagdiwang ang puso ng dalaga. Lalong dapat na hindi ako umalis, Leandro. Mahal kita at mahal mo rin ako. Paano na tayo kung magpupunta ako ng Amerika? Kahit magkalayo tayo, mananatili itong pagmamahal ko sa iyo, Pearl.
Maghihintay ako sa'yo hanggang sa makabalik ka ng Pilipinas. Pag uwi mo dito, liligawan kita. Anong liligawan? Boyfriend na kita, Leandro. Girlfriend mo na ako. Giit niya. Ngumiti ito. Kung ganun, pagbalik mo ng Pilipinas, hihingin ko ang kamay mo sa mga magulang mo para pakasalan ka. Gusto mo akong pakasalan? Hindi makapaniwalang gagad niya. Oo, ikaw ang babaeng gusto kong iharap sa altar. Sigurado na ako ron, Pearl. Ganun kita kamahal. Ginagap niya ang dalawang kamay nito. Magpakasal na tayo ngayon, Leandro. Sabihin natin kay Daddy at Mommy na magpapakasal na tayo. Para hindi na ako umalis kasama nila. Para dito na lang ako sa'yo. Hindi pwede, Pearl. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pakakasalan kita kapag abogado na ako. Kapag kaya na kitang mabigyan ng magandang buhay. Isa sa mga bagay na minahal ni Pearl kay Leandro ay ang pagiging maprinsipyo nito. Subalit ng mga sandaling yon, gusto niyang magalit sa binata sa katangian nitong yon. Pero mahal natin ng isa't isa, Leandro. Pwede naman tayo magpakasal na kahit na hindi pa ako graduate. Kahit hindi ka pa abogado. Ayos lang sa akin kahit simple lang ang maging buhay natin. Kaya ko rin magtrabaho habang nag-aaral tulad mo. Basta ayoko malayo sa'yo. Giit niya. Mariing umiling ang binata. Sinasabi mo lang yan ngayon, Pearl. Pero kapag naharap na tayo sa realidad ng buhay mag-asawa, mapapagtanto mong hindi sapat ang pagmamahal. Pakakasalan kita pero hindi pa ngayon. Kapag meron na ako may pagmamalaki sa buhay. Hinaplos nito ang pisngi niya. Sa ngayon, mas makakabuti sa'yo kung sasama ka sa mga magulang mo. Hihintayin kong pagbalik mo dito sa Pilipinas. Pangako. Muling nangilid ang mga luha niya. Naiintindihan ko, Leandro. Pero pwede bang bago ako umalis, magpakasal tayo? Kahit pa sikreto lang? Huwag na nating ipaalam sa parents ko. Gusto kong pumunta ng Amerika na asawa na kita, Leandro. Pero 20 ka lang, Pearl. Kailangan mo ng consent ng mga magulang mo. Kapag nagpakasal tayo tulad ng gusto mo, madaling mapapawalang bisa ang kasal natin kapag kinuntesta sa korte. Our marriage will be valid but voidable, sweetheart. Paliwanag nito. Isa pa, ano na lang ang sasabihin ng magulang mo kapag nalaman nila na naglihim tayo sa kanila? Sa tingin mo, magugustuhan nila ako bilang asawa mo? Pagpapatuloy nito. Hindi naman nila malalaman hanggang sa makabalik kami dito sa Pilipinas. Please, Leandro. Gusto kong umalis ng Pilipinas na may pinanghahawakan ako sa ating dalawa. Nakikiusap nang umiti siya. Judge naman yung tito mo, di ba? Pwede mo siyang pakiusapan na siyang magkasal sa atin. Pag uwi ko ng Pilipinas, saka tayo magpakasal ulit. Sigurado ka ba dito, Pearl? Tanong nito matapos ang ilang sandaling pananahimik. Sigurado ako. Gusto kong maging asawa mo, Leandro. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. Isang marahang tango ang isinagot nito. Sige, kakausapin ko si Tito pag uwi. Magpapakasal tayo bukas. Ihanda mo ang dokumento mo. Namilog ang mga mata niya kasabay ng pagwawala ng puso. Talaga? Lumunok ito at masuyong umiti. Alam mong hindi kita kayang tiisin. Isa pa, gusto ko rin may panghawakan sa pag-alis mo. Yumakap siya sa binata. Salamat, Leandro. Ilang sandali siyang nanatili sa mga bisig nito bago sila naghiwalay. Huwag ka nang umiyak ha. Hindi mo alam kung gaano ako nag-aalala nung tumawag ka sa akin na umiiyak. Anang binata habang masuyong hinahaplos ang pisngi niya. Nang umalis siya sa bahay kanina, ay agad niyang tinawagan si Leandro. Subalit dahil pauwi pa lang ito mula sa trabaho, kalahating oras na siyang umiiyak sa parke nang dumating ang binata. Tumango siya at ngumiti. Hindi ako makapaniwalang mahal mo rin ako, Leandro. Ako ang hindi makapaniwala na mahal mo rin ako, Pearl. Bahagya siyang nag-angat ng kilay. Paano hindi ako mahuhulog sa'yo? Hindi ka lang ubod ng gwapo. Matalino at maginoo. Ang sweet-sweet mo pa. Pero mahirap lang ako, Pearl. Hindi naman ako nasisilaw sa lalaking mapera. At sa talino mong yan, alam kong magiging successful ka sa hinaharap. Ngumiti ito. Mag-aaral ako lalong mabuti para mabigyan kita ng magandang buhay at ang magiging pamilya natin sa hinaharap. Don't worry. Mag-aaral din ako mabuti sa US para naman deserving ako bilang asawa ni future attorney Leandro Marquez. Mrs. Pearl Antoinette Marquez. Bagay sa akin, Leandro. Nakangiting wika niya na ikinatawa nito. Bago lumalim ang gabi ay inihatid siya ni Leandro sa tapat ng bahay nila. Pearl, saan ka galing, iha? Tanong kay Pearl ng ina na naabutan niya sa sala ng bahay nila. Nagpasalamat siya na wala roon ng ama.
Dahil sa madalas na pag-aaway ng magulang, ay hindi na rin maayos ang relasyon ni Pearl sa ama. Lalo pang sumama ang loob niya rito dahil sa desisyon nitong pagpunta nila sa Amerika. Naupo siya sa tabi nito. "Diyan lang po sa park, Mommy. Kasama ko si Leandro." "Sinabi mo na ba sa kanya tungkol sa pag-alis natin?" "Yes, Mom. Aalis kami bukas, mamamasyal kami." Nakadama siya ng guilt sa gagawing paglilihim sa ina. Subalit wala siyang makapampag-aalinlangan sa puso sa desisyong pagpapakasal sa binata. Hinawakan ng ina ang kamay niya. "I'm so sorry, Iha. Alam kong hindi mo gustong magpunta ng Amerika pero kailangan nating sundin ang daddy mo." Mapait na ngumiti siya sa ina. "Wala naman po akong magagawa, Mom. Si Dad naman ang batas sa bahay na to." "Please, anak. Sa pagkakataong to, huwag ka na sanang makipag-away sa daddy mo. Maiintindihan mo rin kung bakit kailangan nating umalis, Iha." Tila nakikiusap na wika ng ina. Isang buntong hininga lang ang isinagot niya bago nagpaalam dito. Dumiretso siya sa kanyang silid. Sa halip na isipin ang napipintong pag-alis, ay nasa isip niya ang gagawin nilang pagpapakasal ni Leandro. Kinabukasan, 4:00 ng hapon nang sunduin siya ni Leandro. Suot niya ang paboritong puting dress. Hinayaan niyang nakalugay ang maalong buhok at naglagay ng manipis na makeup. Dahil abala ang mga magulang sa pag-aasikaso sa kanilang napipintong pag-alis, ay hindi na siya nagpaalam sa mga ito. "Leandro," malaki ang ngiting bati niya sa binata nang salubungin siya nito sa labas ng bahay nila. Tulad niya, nakaayos ang binata. Suot nito ang isang puting polo shirt at itim na slacks. Inilahad sa kanya ng binata ang isang bungkos ng daisy. "Ano to? May pabulaklak ka pa?" Pigil ang kilig na sambit niya. "Pinitas ko sa hardin na tito para gawing bouquet mo. Pasensya ka na kung ito lang ang nakayanan ko, Pearl." "Ano ka ba, Leandro? Ang ganda-ganda nga nito, oh." Ngumiti ang binata. "Mas maganda ka pa rin sa mga bulaklak na yan." "Ito naman, magpapakasal na ako sa'yo. Hindi mo na ako kailangang bulahin." "Hindi naman kita binubola." Hinawakan nito ang isang kamay niya. "Kapag mayaman na ako, araw-araw kitang bibigyan ng mamahaling bulaklak. Pangako yan." "Hindi naman importante kung mumurahin o mahal ang bulaklak. Ang importante yung mensahe ng nagbigay, Leandro. So kahit santan at gumamela lang ang bigay mo sa akin, ayos lang." Ngumiti ito at lalong hinigpitan ng hawak sa kamay niya. Pagdating sa bahay ni Judge Marquez, sinalubong sila ng Ginoo na tila nakahanda na sa gagawing seremonya. "Ilang beses ko nang tinanong si Leandro kagabi kaya ikaw ang tatanungin ko, Iha. Sigurado ka ba sa desisyon mong to? Hindi biro ang pagpapakasal." Tanong ng matandang Wes, pinsan ng ama ni Leandro ang Ginoo. "Sigurado po ako, Judge Marquez. Gusto ko maging asawa si Leandro. Gusto ko maikasal kami bago ako magpunta ng Amerika." Walang pag-aalinlang ang sagot niya. "Pinapaalala ko sa inyo, madaling mapapawalang bisa ang kasal kapag may naghain ng petisyon sa korte dahil walang consent ng magulang mo at hindi naman kayo magsasama sa iisang bubong pagkatapos ng kasal." Pareho silang tumangon ni Leandro sa sinabi ng Ginoo. "Naintindihan ko, Tito. Pagbalik ni Pearl dito sa Pilipinas, pakakasalan ko ulit siya." Ani Leandro. Sinimulan ni Judge Marquez ang seremonya ng kasal. Sa kalagitnaan niyon ay inilabas ni Leandro ang 2 singsing. "Saan galing to?" Namamanghang tanong ni Pearl. "Wedding ring to ni na Tito at Tita, hiniram ko muna. Wala na akong oras para bumili ng mumurahing singsing dahil masyadong nagmamadali ang bride ko." Sa gitna ng nangingilid na luha ay natawa siya. Pagkatapos nilang isuot ang singsing sa isa't isa, ay idineklara na silang mag-asawa. "Pwede ba kitang halikan?" Masuyong tanong ni Leandro nang humarap sa kanya. "Oo naman, asawa na nga kita, di ba?" Nakangiting sagot niya. Tila siya inilipad sa ere nang lumapat ang labi ni Leandro sa kanya. Yun ang unang halik nila at nakasisiguro siyang hinding-hindi niya makakalimutan yun. Pagkatapos nilang maging ganap na mag-asawa ay inilabas siya ni Leandro. Ayon sa binata, iseselebre nila ang kasal. "Leandro, ang mahal dito. Sana sa Jollibee na lang tayo. Paborito ko naman ng spaghetti doon." Anya sa lalaki nang sa isang mamahaling restaurant siya nito dalhin. "Ayaw ko naman na sa fast food lang kita dalhin. Huwag ka mag-alala dahil may ipon naman ako, Pearl. At kapag abogado na ako, araw-araw kitang ini-date sa mga ganitong restaurant." Anito. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Subalit sa halip na piliing maging emosyonal, ay pilyang ngumiti siya. "Pagkatapos nating kumain, saan tayo pupunta?"
Sa hotel ba? Hindi, Pearl. Uuwi na tayo. Lumabi siya. Wala tayong honeymoon, mister? Namula ang mukha ni Leandro. Pearl, hindi pwede. Paano kung mabuntis ka? May kondom naman ah. Lalong namula ang mukha nito. Saka na natin gawin ang bagay na yan pagbalik mo dito sa Pilipinas. Pero Leandro, ilang taon ako sa Amerika oh. Hinawakan nito ang isang kamay niya na nasa ibabaw ng mesa. Makakapaghintay ako, Pearl. Gusto ko may basbas ng mga magulang mo ang pagsasama natin bago natin gawin ang bagay na yan. Lumabi siya. Paano naman ako? Paano kung ayoko na maghintay? Paano kung gusto na kitang tikman? Pearl? Muli ay saway nito. Inis ka na, mister? Pabirong tanong niya. Gustong gusto niya na inaasar si Leandro, lalo kasi itong gumagwapo kapag nagsasalubong ang mga kilay. Bumuntong hininga ito at pumungay ang mga mata. Kapag may nangyari sa atin, baka hindi kita mapakawalan. Di mabuti, pabirong sagot niya. Bagya itong natawa bago sumeryoso. Please understand, mahal ko. Pinagbigyan na kita na ikasal tayo. Let's wait for the right time to consummate our marriage, okay? Tila natunaw ang puso ni Pearl nang tawagin siya nitong mahal ko. Hindi ko alam kung maiinis ako o hahangaan ko ang pagiging gentleman mo. Sige na, payag ako na walang honeymoon. Basta, pabaunan mo ako ng halika, yung marami. Gaano ba karami? Nangingiting tanong nito. Maraming syempre. Sa sumunod na mga araw ay lagi silang magkasama ni Leandro. Lumiban muna ito sa trabaho upang igugol ang buong oras sa kanya. Araw-araw mo akong tawagan na, bilin niya sa asawa. Lahat ng libreng oras ko, ilalaan ko sa'yo. Masuyong sagot nito. Huwag na huwag ka rin mambababae. Ay nako, ang dami pa namang magaganda sa St. Clair. Kapag nalaman kong may ibang babae ka, uuwi talaga ako ng Pilipinas para makipaghiwalay sa'yo. Simula nang makilala kita, wala na akong ibang babaeng nakita kundi ikaw lang, Pearl. At wala akong ibang aatupagin dito sa Pilipinas kundi pag-aaral at pagtatrabaho. Dahil gusto kong yumaman para mabigyan kita ng magandang buhay. Hinawakan nito ang mukha niya. Ako huwag mong ipagpapalit sa iba. Baka makakita ka ng gwapong kanu doon, kalimutan mo na ako. Masuyo siyang ngumiti. Walang ibang gwapo sa akin kundi ikaw lang, Leandro. Hindi kita ipagpapalit sa iba. Aalis ako na ikaw ang laman ng puso ko. Babalik ako na ikaw pa rin ang nandito. Pangako. Hihintayin ko ang pagbabalik mo, mahal ko. Pangako. Sa araw ng pag-alis ni Pearl at ng mga magulang pa Amerika, malungkot man ay dala niya ang binitiwan nilang pangako ni Leandro sa isa't isa. Pagdating niya sa Amerika, kahit na milya-milya ang pagitan nila ng asawa, pakiramdam niya ay magkalapit sila dahil sa madalas nilang komunikasyon sa isa't isa. Good evening, asawa ko. Bati ni Pearl kay Leandro nang tawagan niya ang asawa ng araw na yon sa Skype. Dahil walang social media ang asawa ay sa application na yun sila madalas na mag-usap. Mula sa screen ng laptop ay kita niyang nasa silid si Leandro. Good morning, mahal ko. Bati nito sa kabilang linya. Sorry, nag-aaral ka ba ngayon? Naistorbo yata kita, mister? Tanong niya. Nakasuot kasi ng reading glasses ang lalaki. 2 buwan na ang nakalipas mula nang makaalis siya ng Pilipinas. Nagsimula na ang unang taon nito sa law school. Siya naman ay magsisimula na ang klase sa susunod na buwan. Nagbabasa lang ako ng advanced cases bago ka tumawag, misis. Ani Leandro. Kinilig siya sa tawag nito sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na kasal na siya sa lalaki. Di naistorbo nga kita. Hindi ka istorbo. Kailangan ko rin namang magpahinga at ikaw ang pahinga ko. Sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Kahit sa laptop lang tayo magkausap, ang lakas mo pa rin magpakilig. Sobrang miss na tuloy kita agad. I miss you too, Pearl. Talaga? Gana mo ako ka-miss? Sobrang miss. Yung tipong malapit ko nang halikan yung screen ng laptop dahil baka sakaling maramdaman ko ang mga labi mo. Sagot nito na ikinatawa niya. Mukhang miss na miss mo na nga ako ah. Hayaan mo, susubukan ko maghanap ng part-time job habang nag-aaral para makaipon ako ng pamasahe pa uwi sa Pasko. Wag na, Pearl. Mag-aral ka na lang ng mabuti dyan. Ilang taong pagtitiis lang naman to. Sa hinaharap, hindi na tayo maghihiwalay. Binalot ng init ang puso niya. Hindi na siya makapaghintay na muling makasama ang asawa. Kumusta naman ang universidad na papasukan mo? Tanong nito. Maganda naman, pero mas gusto ko pa rin sa St. Clair kasi nandyan ka.
Ikaw, kamusta ang College of Law? Ayos naman. May mga naging kaibigan na rin ako na working student din. By the way, sumali pala ako sa Delta Legis. Anito na ang tinutukoy ay isang fraternity sa naturang law school ng universidad. Natigilan siya. Ano? Akala ko wala kang balak na sumali sa mga ganyan. Working student ako kaya na-realize ko na makakatulong sa akin ang pagsali sa fraternity, Pearl. Mababawasan din ang tuition ko. Yung matitipid ko, pwede kong ipunin para makabili agad ako ng maliit na lupa sa probinsya. Hindi ba delikado yung fraternity, Leandro? Merong initiation ng mga ganyan, di ba? Baka kung mapano ka. Huwag ka mag-alala, hindi ako mapapahamak. Hindi naman daw mahigpit ang initiation rights. Bale wala lang yun sa akin dahil lumaki ako sa palo ng tatay ko. Basta mag-ingat ka lagi dyan, ha? Ikaw ang laging mag-ingat dyan, mahal ko. Opo, I love you, Leandro. I love you too, Pearl. Mahal na mahal kita. Masuyong sagot nito. Sa sumunod na buwan, kahit nabawasan ang madalas na pagtatawagan nila dahil pareho silang naging abala sa pag-aaral, ay regular pa rin ang komunikasyon nila ni Leandro. Isang araw na umuwi si Pearl sa apartment nila mula sa universidad, naabutan niyang umiiyak ang ina habang may kausap sa cellphone. Mommy, bakit ka umiiyak? Sinong tumawag? Tanong niya nang ibaba nito ang cellphone. Anak, nakausap ko ang doktor ng daddy mo. Inatake ng seizure ang daddy mo habang nasa ospital. Umiiyak na sagot nito. Teka, Mommy, anong ibig mong sabihin? Bakit nasa ospital si daddy? Bakit siya may doktor? May sakit ba siya? Your father has a pancreatic cancer, Pearl. Yun ang dahilan kung bakit nagpunta tayo dito sa Amerika. Para ipagamot siya dahil malala na ang kondisyon niya. Natigalgal siya sa isiniwalat ng ina. Mami, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ayaw ipaalam ng daddy mo, Iha. Naalala mo yung madalas na pag-aaway namin ng daddy mo nang nasa Pilipinas pa tayo? May sakit na pala siya noon. Akala ko na mababae siya kaya siya umaalis at ilang araw nang hindi umuwi. Pero lihim pala siyang nagpapagamot. Sinabi lang niya sa akin nung malala na ang sakit niya, anak. Bakit hindi ko man lang nahalata na may sakit na pala si daddy, mommy? Naluluhang tanong niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Bukod sa hindi halata ang sintomas ng sakit niya, magaling magtago ng nararamdaman ng daddy mo. Kahit ako rin ay hindi ko napansin na may mali sa kanya. Anang ina. Agad silang nagtungo sa ospital ng ina. Lalo siyang napaiyak nang makitang walang malay sa ICU ang ama. Durog na durog ang puso niya habang pinagmamasdan ng ama. Sa sumunod na mga araw, sa halip na magising ang ama ay lalo pang lumala ang kondisyon nito. Dahil sa kalagayan ng ama ay hindi siya nagkaroon ng oras na tawagan si Leandro. Subalit ipinagtaka niya na hindi rin tumatawag sa kanya o nagmemensahe ang lalaki. Baka abala ang kaibigan mo sa pag-aaral, Pearl. Wika ng ina nang makita nitong ilang beses na niyang tinatawagan ang lalaki, subalit hindi ito sumasagot. Bumuntong hininga siya at inisip na tama ang ina. Kahit na kailangan niya si Leandro ng mga sandaling yon, ayaw naman niyang abalahin at pag-alalahanin to. Subalit hindi inaasahan ni Pearl na 2 linggo ang nakalipas mula nang malagay sa ICU ang ama, binawian ito ng buhay. You're so unfair, Dad. Hindi mo man lang ako hinayaan na alagaan ka. Lumuluhang wika ni Pearl sa kawalan. Magkahalong panibugho, pangungulila at pagsisisi ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Lalo pang naging dagok sa buhay nila ng ina nang matuklasan na napabayaan ng ama ang negosyo dahil sa pagkakasakit. At lubog sa utang ang pamilya nila. Sa lahat ng yon, ni minsan ay hindi niya nakausap si Leandro. Marga, pasensya ka na talaga sa pabor ko. Pero baka pwedeng madaan ka sa law department para i-check kung pumasok si Leandro. Mag-iisang buwan ko na kasi siyang hindi nakakausap. Hindi ko alam kung may nangyari sa kanya o baka nagkasakit siya. Hindi siya tumatawag sa akin at hindi siya nagbubukas ng Skype. Wika ni Pearl sa kaibigan at dating kaklaseng si Marga. Sa St. Clair din nag-aaral ang babae. Baka naman busy lang ang best friend mo, Pearl. Kakakita ko lang sa kanya kanina sa library eh. May kasama pa nga siyang babae sa mesa. Wika ni Marga na siyang ikinabigla niya. Sigurado ka, Marga? Si Leandro yung nakita mo? May kasamang ibang babae? Oo, sigurado ako. 2020 kaya ang vision ko. Kumuway pa nga ako sa kanya kaso hindi yata ako napansin. Nahiya ako lumapit dahil may kasama ng babae. Feeling ko pa naman girlfriend niya yun.
Tila may pumiga sa puso ni Pearl. Girlfriend ni Leandro? Parang, nakita ko kasing pinunasan ng babae yung pawis ni Leandro. Pero kung hindi niya nabanggit sa'yo, baka naman hindi pa niya girlfriend. Kinagat niya ang labi para pigilan ng panginginig. Yung babaeng kasama niya, maganda ba? Oo, maganda yung babae. Bagay sila ni Leandro, Pearl. Ganun ba? Sige, salamat, Marga. Nang ibaba niya ang cellphone ay sunod-sunod na bumagsak ang mga luha niya. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay tinalikuran siya ni Leandro. Isang buwan lang silang hindi nagkausap subalit nakalimutan na siya nito. Paano nangyaring meron na tong iba? Sa kabila ng nalaman, sa sumunod na mga araw ay patuloy niyang sinubukan tawagan si Leandro. Subalit talagang hindi niya makontak ang account nito. Kahit ang local number nito sa Pilipinas ay hindi niya makontak. Pearl, anak, are you okay? Puno ng pag-aalalang tanong sa kanya ng ina. Nangangayayat ka na, anak. Hindi ka kumakain. Hindi ka rin natutulog. Hindi magugustuhan ng daddy mo ang ginagawa mo, iha. Mami, iniwan na tayo ni daddy. Tapos si Leandro, kinalimutan na rin ako. Lumuluhang pagsusumbong niya sa ina. Mami, bakit ganito? Bakit iniwan ako ng mga taong mahal ko nang walang pasabi? Bumalot sa kanya ang yakap ng ina. Pearl, iha, I'm still here. Nandito pa si Mommy. Hindi kita iiwan, okay? Magkasama tayong babangon sa lahat ng to, anak. Nang sandaling yon, tila siya bata na humagulgol sa ina. Sa sumunod na mga araw, sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman, pilit siyang nagpatuloy sa buhay para sa kanila ng kanyang ina. Sa tulong ng mga kamag-anak at pagbebenta ng ari-arian ay nakabayad sila sa mga pinagkakautangan ng ama. Upang makatulong sa ina, habang nag-aaral ay nagtrabaho si Pearl. Unti-unti rin ay natanggap niya ang pagkawala ng ama. Sa paglipas ng mga buwan at taon, unti-unti rin niyang nakalimutan si Leandro. Ang pagmamahal at pangungulila niya sa asawa ay napalitan ng galit. Finally, pumayag ka na rin makapag-date sa akin. Malaki ang ngiting wika sa kanya ni Logan, isang Phil-Am na naging kaibigan niya sa Amerika. Magkasama silang naghahapunan sa isang restaurant sa Boston. Naging kaklase niya si Logan sa universidad at sa kasalukuyan ay katrabaho sa isang accounting firm sa Boston. 5 taon na mula nang makagraduate si Pearl ng kolehiyo. Ang kulit mo kasi, baka magpakamatay ka kapag hindi kita pinagbigyan. Nakangising sagot ni Pearl sa binata. Nag-aaral pa lang sila ay nagpaparamdam na sa kanya si Logan. Subalit nilinaw niya sa binata na hanggang kaibigan lamang ang maibibigay niya rito. Sa kabila niyon, hindi natinag ang damdamin sa kanya ng binata. Kaya ngayon ay nagdesisyon siyang pagbigyan to sa date na matagal na nitong hinihiling. Sus, baka ang sabihin mo nahuhulog ka na rin sa akin, Pearl. Tukso nito. Gwapo at matangkad si Logan. Mestizo ito dahil Amerikanong ama. Subalit purong Pinoy ang puso nito. Sa loob ng mahabang taong pagkakaibigan nila, napatunayan niyang hindi ito mahirap magustuhan. At kung bubuksan niyang muli ang puso, sigurado siya na si Logan ang tanging lalaking bibigyan niya ng pagkakataong makapasok sa puso niya. Ewan ko sa'yo, kumain na nga lang tayo. Natatawang sagot niya. Kailan pa lang uwi mo sa Pilipinas? Tanong nito sa gitna ng pagkain. Next week. Pagkatapos ng 8 taong pamamalagi sa Amerika, yun ang unang pagkakataong uuwi siya ng Pilipinas. Balak niyang bilhin muli ang bahay ng mga magulang sa Pilipinas na naibenta nila noong gipit sila ng ina sa pera. Isa pa, nais niyang mag-file ng annulment case para mapawalang bisa ang kasal nila ni Leandro. Kung bubuksan niyang muli ang puso niya para kay Logan, gusto niyang tapos na ang lahat sa kanila ng asawa. Ikaw lang mag-isang uuwi? Yap, hindi sasama si Mommy. Next month ang balik niya dito galing Paris kasama si Harvey. Anya na ang tinutukoy ay ang Amerikanong stepfather. 5 taon matapos ang pagkamatay ng ama ay nakatagpo ng bagong pag-ibig ang ina sa katauhan ng mayamang boss nito. Masaya si Pearl para sa ina at suportado niya ang kaligayahan nito. I wish I could join you. Ang tagal ko na rin hindi nakakapagbakasyon sa Pilipinas. Ani Logan. Hindi naman ako magtatagal doon. Pagkatapos ko makuha ang titulo ng mansyon at makapag-file ng annulment case, babalik na ako dito. Anya. Confident siya na mabilis na mapapawalang bisa ang kasal nila ni Leandro. Bukod sa walang parents' consent ng kasal nila, ay hindi sila nagsama ng lalaki.
Anong malay niya kung matagal nang pinawalang bisa ni Leandro ang kasal nila? Hindi yun nakapagtataka lalo pat sigurado siyang abogado na ito ngayon. Will you be okay facing your estranged husband, Pearl? May pag-aalalang tanong nito. Alam ni Logan ang tungkol kay Leandro at kung ano ang nangyari sa kanila ng asawa dahil naikwento niya yun sa binata. Sa nakaraang mga taon, wala siyang kontak kay Leandro. Umiwas din siya na makabalita ng anumang bagay tungkol dito upang mapabilis ang pag-move on. Oo naman Logan, matagal na ako nakamove on sa kanya. So pagbalik mo, pwede na akong manligaw? Teka, marunong ka bang manligaw? Oo naman, ako pa ba? Mayabang na sagot nito. Napailing na natawa na lang siya. Nang gabing yon, hating gabi na siya hinatid ng binata sa apartment niya. Pagkatapos kasi nilang kumain ay nanood pa sila ng isang musical play. Isang linggo ang lumipas. Dumating ang araw ng flight ni Pearl. Paglapag ng eroplanong sinasakyan sa Pilipinas ay agad siyang dumiretso sa hotel. Kinabukasan, nagpahatid siya sa subdivision kung saan dating nakatira. Parang hindi 8 taon ang lumipas. Wika ni Pearl sa sarili habang pinagmamasdan ang dating bahay mula sa labas ng gate. Mula sa labas ay tila walang pinagbago ang bahay. Ilang sandali pagkatapos niyang mag-doorbell ay isang katulong ang lumabas. Bata pa ito at tila wala pang 20 ang edad. Good morning po, ano po ang sadya nila? Tanong ng batang katulong. Natigilan ito nang mapatitig sa kanya. Teka, pamilyar ang mukha mo ma'am. Ikaw po ba si Miss Pearl Jimenez? Oo, ako nga. Anak ako ng dating may-ari ng bahay. May pagtataka man ay tumango siya. Gusto ko sanang makausap ang may-ari ng bahay. Nandyan ba siya? Ayon sa dating abogado ng pamilya nila, isang biyudong negosyante ang nakabili ng bahay. Ay, oo ma'am. Pasok po kayo. Anito at binuksan ng gate. Salamat. Ma'am, ang ganda niyo pala talaga sa personal, no? Anang katulong. Ang ganda-ganda mo sa portrait na nakadisplay sa bahay pero tama si attorney. Mas maganda ka pa sa personal. Akma siyang magtatanong subalit natigilan siya nang makitang nakadisplay sa sala ng bahay ang portrait niya kasama ang mga magulang. Bakit hindi pa rin inaalis ng bagong may-ari ng bahay ang portrait namin? At bakit attorney ang tawag sa kanya ng kasambahay? Akala ko ba businessman siya? Nagtatakang tanong niya sa isip. Maupo muna kayo ma'am, saglit lang po. Wika ng kasambahay. Teka, sinong attorney ang tinutukoy mo? Yung may-ari po ng bahay, ma'am. Si Attorney Leandro Marquez. Huwag mo sabihin hindi mo siya kilala, ma'am. Sabi ni attorney matalik na magkaibigan kayo. Teka, mama. Anito at tinalikuran na siya. Naiwan siyang tulala sa baba ng hagdan. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Si Leandro ang nakabili ng bahay? Paano nangyari yun? Imposible. Sabi ni Attorney Sandeja si Mr. Alfonso ang nakabili ng bahay. Anya sa isip. Subalit napatunayan niyang tama ang sinabi ng katulong. Nang ilang sandali pa ay natanaw niya si Leandro sa ikalawang palapag. Napatitig siya sa pamilyar na lalaki. Sa loob ng 8 taon ay maraming nagbago rito. Sa kabila ng suot na simpleng puting t-shirt at walking shorts, ay hindi maipagkakaila na iba na ang aura nito. Baka sa mukha nito na naging matagumpay na ito sa buhay. Hindi na ito ang Leandro na nakilala niya. Hindi na ito ang Leandro na matalik na kaibigan niya. Hindi na ito ang Leandro na pinakasalan niya noon. Maging sa pisikal na aspeto ay may nagbago sa lalaki. Kung gwapo noon si Leandro, lalo pang naging magandang lalaki ang asawa. Pearl, bati ni Leandro. Tulad niya, nakatitig sa kanya ang lalaki na tila hindi makapaniwala na kaharap siya nito. Matapos niyang makabawi sa pagkabigla ay nagawa niyang magsalita. Paano nga ikaw ang may-ari ng bahay na to, Leandro? Ipaliwanag mo sa akin. Sit down and let's talk, Pearl. Sa halip ay kalmado ang sagot nito bago bumaba ng hagdan. Inilahad nito sa kanya ang sofa. At tubiling na upo siya roon. Kasabay noon ay lumabas mula kusina ang kasambahay dala ang tray ng sandwich at juice. Magmerienda ka muna, ani Leandro. Ni hindi niya tinapunan ng tingin ng pagkain sa harapan. Hindi ako gutom, Leandro. Kamusta ka na, Pearl? Tila maingat na tanong ni Leandro. Muling nakatitig sa kanya ang lalaki subalit hindi niya mapangalanan ng emosyon sa mga mata nito. I'm good, Leandro. Kaswal na sagot niya. Nagtataka ako. Paano ikaw may-ari nitong bahay?
Ang sabi ni Attorney Sandejas, si Mr. Miguel Alfonso ang nakabili nitong bahay. Binili ko ang bahay nito kay Mr. Alfonso nung nagkapera na ako. This house has been mine for 3 years now, Pearl. Paliwanag nito. Bakit mo ito binili sa kanya? Ngumiti ang kaharap at bahagyang nag-angat ng kilay. Bakit hindi? Masama bang bilhin ko ang dating bahay ng asawa ko? Natigilan siya. Kung ganoon ay hindi pa pala nito ipinapawalang bisa ang kasal nila. Stop acting like a devoted husband, Leandro. Sa papel lang ang kasal natin. We were already estranged a long time ago. May himig ng sarkasmong sagot niya. We may be estranged, but you're still legally married to me. So tama lang nasabihin na asawa kita. Ngumiti ito. Anyway, kailan ka pa nakauwi? Kahapon lang. Umuwi ako para bilhin pabalik ang bahay na to. At para tapusin ang ugnayan nating dalawa. Ugnayan nating dalawa? Gusto kong mapawalang bisa ang kasal natin, Leandro. Hindi ko alam kung bakit sa nakaraang mga taon hindi mo inayos yun. Gayong madali lang na mapawalang bisa ang kasal natin. Walang parents' consent ang kasal natin. Walang nangyari sa atin at ni minsan hindi tayo nagsama sa iisang bubong. Lahat ng yan grounds for annulment. Abogado ka kaya alam mo yan. Hindi ako nag-file ng annulment dahil ayaw kong ipawalang bisa ang kasal natin. Napamaang siya. At bakit? Alam kong parehas lang natin gustong makawala sa kasal na to. Sinalubong nito ang mga mata niya. Paano ka nakakasigurado na yun din ang gusto ko, Pearl? Don't make me laugh, Leandro. Alam kong yun din ang gusto mo. My family found out that I'm married to you, Pearl. Sagrado ang kasal para sa mga magulang ko, kaya hinayaan kong kasal tayo sa mga nakalipas na taon. Well, I want our marriage annulled, Leandro. Wala akong pakialam kung hindi uso ang hiwalayan sa pamilya nyo. Hindi ko na problema yun. Bakit gusto mong mapawalang bisa ang kasal natin? Dahil ba may karelasyon ka ng iba, Pearl? Wala ka nang pakialam, ano man ang dahilan ko. Umarko ang kilay nito. Oh, I believe it's still my business because you're still my legal wife, Pearl. Not for long. Ako mismong maghahain ng annulment papers sa korte bukas na bukas din. Linggo bukas. Fine, sa Lunes. Nagsukatan sila ng tingin ni Leandro. Kahit parang unti-unting nanghihina ang tuhod ni Pearl sa lalim ng tingin nito, ay hindi siya nag-iwas ng mga mata. Sa huli, tila si Leandro ang sumuko. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng kaharap. Fine, ibibigay ko sa'yo ang gusto mo, Pearl. I'll help you get our marriage annulled. Ibibenta ko rin sa'yo pabalik ang bahay na to. But in one condition. Anong kondisyon? Dadalo ako sa kasal ng pinsan ko sa Baguio 2 weeks from now. Before that, uuwi muna ako ng Atok para magbakasyon. Kailangan mo sumama sa akin bilang asawa ko. My parents wanted to meet you again. This time as my wife. Nakilala na niya noon ang mga magulang ni Leandro nang isama siya noon ng lalaki sa hometown nito sa Atok, Benguet. Magpapanggap akong asawa mo? Napakurap-kurap na tanong niya. Bahagyang umuso ito at nag-angat ng kilay. Pagpapanggap bang gagawin mo kung totoo naman talaga tayong mag-asawa? Pareho nating alam na wala na tayong pagmamahal sa isa't isa, Leandro. Hindi ka ba nag-iisip? Kung isasama mo ako at ipapakilala sa buong angkan mo, lalo silang magtataka kung malalaman nila sa mga susunod na buwan na naghiwalay na tayo. Ako na bahala magpaliwanag sa kanila tungkol doon, Pearl. Just come with me and be my wife for the last time. Okay, fine. Sasama ako pa uwi ng Benguet. Pero siguraduhin mo lang na pagbalik natin dito sa Maynila, ibebenta mo sa akin pabalik ang bahay na to. At ikaw mismo mag-aayos ng annulment natin. You have my word, Pearl. Tumayo siya. Kung ganun, aalis na ako. Kontakin mo na lang ako kapag uuwi ka na ng Benguet. I'll give you my number. Akma niyang ilalabas ang cellphone ng magsalita to. Saan ka tumutuloy? Sa hotel. Then just stay here, Pearl. Dito ka na tumuloy. You can stay in your old room. Walang ibang gumagamit nun. Nito. Napakurap-kurap siya. You're offering me to stay here? Bakit hindi? This was your house. At mapupunta ulit sa'yo ito pagkatapos ng kasunduan natin. Iginala niya ang tingin sa pamilyar na sala. Kumirot ang puso niya sa pangungulila. Marami siyang alaala sa bahay na ito kasama ang mga magulang. Kung ganoon, salamat. Pero babalik na lang ako. Kailangan kong kunin ang gamit sa hotel. Wala akong trabaho ngayon. Sasamahan kitang kunin ang gamit mo sa hotel. Hindi na. Kaya ko ang sarili ko, Leandro.
Wala kang dalang sasakyan. Mahihirapan ka pang magtawag sa labas. Kinagat niya ang ibabang labi dahil tama ito. Sa huli ay hindi na siya nagmatigas at pumayag na rin sa alok ng asawa. Alright, total mapilit ka naman. Just wait for me here. I'll just change and get my keys. Anito. Nang maiwan siya mag-isa sa sala ay isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi niya inaasahan na isang araw pa lang siya sa bansa ay magkikita na sila ng asawa. Lalong hindi siya makapaniwala na ito ang may-ari ng bahay nila. At least tapos agad ang problema mo dahil pumayag siyang ibenta sa iyo ang bahay at iyan na lang kasal niyo. Uwi ka sa kanya ng isang bahagi ng isip. Ang tanging problema na lang niya ay ang gagawing pakikiharap sa pamilya ni Leandro. Bumalik si Leandro suot ng isang polo shirt at pantalon. Come on, Pearl. Anito at iginiya siya sa labas kung saan naroon ng isang mamahaling SUV. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, nanood sa kanya ang pinaghalong amoy ng sasakyan at isang pamilyar na pabango. Ha? Huwag niya sabihin hanggang ngayon, gamit pa rin niya ang pabango na regalo ko sa kanya noon. Hindi makapaniwalang wika ni Pearl sa isip. Isang hotel ka tumutuloy? Tanong ni Leandro na hindi niya namalayang nakapasok na rin sa kabilang bahagi ng sasakyan. Sa Sofitel. Wala sa sariling sagot niya. Habang nasa biyahe ay pasimpleng sumusulip siya sa katabi. Sa kabila ng galit niya sa asawa, hindi pa rin niya mapigilang hindi maging proud kay Leandro. Natupad nito ang pangarap nito. Nagawa nitong magtagumpay sa buhay. You were staring at me, Pearl. May gusto ka bang sabihin? Baling sa kanya ng asawa. Bahagyang nag-init ang pisngi niya dahil nahuli siya nito. Napatikhim siya. Wala naman. Really? Parang meron kang gustong sabihin. I guess I'm just amazed. Seeing you now finally achieving your dreams. Successful ka na sa buhay. Nakaka-proud lang. Ngumiti si Leandro. Salamat, Pearl. Pero hindi pa ako totoong successful sa buhay. Bakit hindi? Abogado ka na. May pera na. Nabili mo na nga ang bahay namin eh. Hindi naman sa dami ng pera na susukat ang pagiging successful. Bali wala ang pera kung hindi ka naman masaya. Makahulog ang sagot nito. Kumunot ang noo niya. Ibig sabihin ba hindi ito masaya sa buhay nito? Sa kabila ng tanong sa isip ay hindi na siya nagkomento. Ilang sandali pa, nakarating sila sa hotel na tinutuluyan niya. Hindi na siya tumanggi nang sumama sa kanya si Leandro paakyat. Sa kabila ng naabot nito sa buhay ay nananatili pa rin pala itong maginoo. Yan lang ang dala mo pag uwi ng Pilipinas? Anito nang kunin sa kanya ang maleta niya. 2 buwan lang ang pinakamatagal kong stay dito sa Pilipinas. Hindi ako pinayagang mag-leave ng matagal sa trabaho. Paliwanag niya. Madilim na nang makabalik silang muli sa bahay. Formal na ipinakilala ni Leandro si Pearl sa mga kasambahay. Attorney, nakaluto na po ang hapunan. Ani Maris, ang kasambahay na nagbukas ng gate sa kanya kanina. Apo ito ng tagaluto ni Leandro na si Manang Minerva. Bumalik sa kanya ang asawa. Let's eat, Pearl. Ihahatid ko lang sa kwarto ang luggage ko. Hayaan mo nang si Maris ang gumawa niyan. Sige na ma'am, ako na po dyan. Diretso na po kayo sa dining ni attorney. Ani Maris. Humiti siya sa babae bago sumunod kay Leandro. Pagdating niya sa hapag, natigilan siya nang makita ang mga nakahandang pagkain. Lahat ng iyon ay paborito niya. Humiti si Leandro. Ipinahanda ko ang mga paborito mo. I'm sure mismo nung kumain ng chicken sisig, kare-kare at menudo. Tila may kung anong nagbara sa lalamunan niya. Ano Pearl, huwag mo sabihin na-touch ka agad dahil naalala niya at pinahanda ang paborito mo. Ani sa kanya ng isang bahagi ng isip. Nakakakain naman ako nito sa US, Leandro. I'm sure iba pa rin dito sa Pilipinas. Come on, let's eat. Ipinaghila siya nito ng upuan. Tahimik siyang naupo. Natigilan siya nang ipaglagay siya nito ng kanin sa pinggan. Nilagyan din nito ng tubig ang baso niya. Hindi mo kailangan gawin to, Leandro. May sariling kamay ako. Saway niya. Ngumiti ang lalaki. I know, but you're my guest here, Pearl. Hindi napigilang umangat ang kilay niya. So lahat ng bisita mo, pinagsisilbihan mo rin ng ganito? Ikaw lang. Bukod sa bisita kita, asawa kita. Sa papel na lang ang kasal natin. Well, parang practice na rin tong ginagawa ko. Practice saan? Kailangan nating umakto na masaya ang pagsasama natin sa harap ng pamilya ko, hindi ba? Natigilan siya. Kung ganoon ay peke lang palang pinapakita sa kanya ni Leandro.
Ano naman sa'yo ngayon, Pearl? Hindi ba't wala ka nang nararamdaman sa kanya? Anang isang bahagi ng isip niya. I expect you to do the same thing, Pearl. Kailangan makita ng pamilya ko na masaya ang pagsasama natin. Huwag ka mag-alala. I'll do the end of the bargain, Leandro. Hindi kita ipapahiya sa pamilya mo. Nakangiting umangat ang isang kilay nito. Kung ganun, bakit hindi ka rin mag-practice at umaktong malambing na asawa sa akin? Pwede mo akong subukan ngayon. Wala sa sariling napatingin siya sa mga labi nito. Isang alaala ang bumalik sa isip niya. Alaanan ng unang halik nila. Bago pa mag-init ang pisngi ay ikinunot niya ang noo. Hindi na kailangan. Kaya ko umakting on the spot, Leandro. Oh, ako kasi hindi. Kaya nagpo-practice na ako ngayon. Nakangusong sagot nito. Start eating. Una mong tikman tong menudo. Ito ang specialty ni Manang Minerva. Sa halip na makipagtalo, hindi na niya sinaway si Leandro nang ipaglagay siya nito ng ulam sa plato. Pagkatapos kumain ay dumiretso siya sa silid. Kahit nakahiga ay hindi siya nakatulog agad. Paulit-ulit sa isip niya ang muling pagkikita nila ni Leandro. Kinabukasan tuloy ay tanghali na siya nagising. Pagbaba niya ay nalaman niya mula kay Maris na pumasok na sa trabaho si Leandro. Maaga pong umalis si attorney, ma'am. May hearing po kasi siya ngayon. Ani Maris habang nasa hapag siya at kumakain ng almusal. Gano'ng katagal ka na rito? Tanong niya sa babae. 2 taon na rin, ma'am. Nauna sa akin si Lola Minerva at si Pedro, yung driver at hardinero. Mabait po na boss si attorney. Malaki ang pasahod tapos sabi niya pag-aaralin pa niya ako sa pasukan. Hindi siya nagulat sa sinabi nito. Noon pa man ay likas nang matulungin si Leandro. Sa 2 taon mong pagtatrabaho dito, wala bang inuwing babae si Leandro? Hindi niya napigilang itanong. Ay naku, wala ma'am. Sigurado ka? Oo naman ma'am, puro trabaho lang ang inaatupag ni attorney. Huwag ka mag-alala, loyal siya sa'yo. Muntik na siyang masamid sa sinabi nito. Kinagat ni Maris ang ibabang labi. Pasensya na ma'am, narinig ko kasi kahapon na mag-asawa pala kayo ni attorney. Kaya pala lagi kanyang nababanggit at lagi niyang pinagmamasdan ng portrait mo. Asawa ka pala niya. Ma'am, kailan kayo nagpakasal? Nabigla man sa mga naunang sinabi nito ay sumagot siya. A long time ago, at sikreto lang ang kasal namin. It was a spur of the moment decision. Isang pagkakamali na dala ng kabataan. Talaga ma'am? Parang mahal ka naman ni attorney ah. Sarkastikong natawa siya. Believe me, hindi niya ako mahal. Kuminahal niya ako, hindi niya ako iiwan sa ere noon. Hindi niya ako tatalikuran. Hindi siya mawawala na parang bula. Mapait na sambit niya sa isip. Kayo ma'am, hindi niyo ba mahal si attorney? O sisa ni Maris. Naku ma'am, ang gwapo ni attorney, matalino pa at mabait. Wala ka nang hahanapin pa sa kanya. Kapag natuloy ang annulment niyo, baka magsisi ka sa huli. Matagal ko nang pinag-isipan ng desisyon ko. Hindi na magbabago yun. Ganun po ba? Sige ma'am, kain ka mabuti. Sabi ni attorney, paborito mo yung beef tapa at sunny side up. Ang thoughtful ni attorney, no ma'am? Kumunot ang noong bumaling si Pearl sa kasambahay. Crush mo ba si Leandro? Namilog ang mga mata nito. Ay naku ma'am, hindi po ah. Napapansin ko lang yung mga katangian ni attorney pero hindi ko siya crush. Bakit po, selos ka ma'am? Hindi, bakit naman ako magsiselos? Ang sama kasi ng tingin mo sa akin ma'am. Parang ako yung gusto mong gawing almusal. Kinunutan lang niya ng noo ang atribidang kasambahay bago itunuloy ang pagkain. Pagkatapos mag-almusal ay bumalik siya sa silid. Nag-ayos siya ng luggage at muling bumaba para libutin ang bahay. Tulad ng napansin niya kahapon, wala masyadong pinagbago yon. Ma'am, gusto mo mag-swimming? Araw-araw pinapalinisan ni attorney tong pool kasi ito raw ang paborito mong parte ng bahay. Ani Maris na nakasunod sa kanya. Muli ay natigilan siya sa sinabi nito. Malapit na siyang maniwala na totoong madalas siyang mabanggit ni Leandro. Pero bakit? Nagtatakang tanong niya sa isip. Sa halip na patuloy na isipin yon ay nagpa siya siyang mag-swimming. Suot ang baong bikini ay lumusong siya sa pool. Dahil na-miss niya ang paglangoy, nagtagal siya roon. Pag-ahon niya mula sa pool ay natanong niya si Leandro na patungo sa kanya. Bigla ay gusto niyang takpan ng tuwalya ang sarili, lalo na nang mapansin na nakatitig to sa katawan niya. Ano naman kung nakatingin siya sa katawan mo? Anya sa sarili. Hi Pearl. Nakangiting bati ni Leandro. Mabilis niyang inabot ang tuwalya at pinunasan ng sarili.
Bakit nandito ka na agad? Akala ko mamaya pang 6:00 uwi mo. Maagang natapos ang trabaho kaya nakauwi ako agad. Inabot nito sa kanya ang hawak na bouquet ng tulips na ngayon lang niya napansin. Ano yan? Bakit may bulaklak ka? Ngumiti ito. Hindi ko pa pwedeng bigyan na bulaklak ang asawa ko. Isang alaala ang bumalik sa kanya, subalit mabilis niya yung inalis sa isip. Ang mahal nitong tulips, nagsayang ka pa ng pera dyan sa pagpapractice na ginagawa mo. Sana pumitas ka na lang ng bulaklak dyan sa garden. Kunot ang noong sagot niya nang tanggapin ng bulaklak. Kibit balikat ng ngumiti lang to. This is my money and I choose where I want to spend it, Pearl. Kinuha nito mula sa kanyang tuwalya. Nabigla siya nang masuyo nitong punasan ang basang buhok niya. Basa ang katawan niya subalit nanuyo ang lalamunan niya. Noon pa man, kahit hindi pa nila naaamin sa isa't isa ang nararamdaman, maasikaso at maalaga na talaga si Leandro bilang kaibigan. Ang tagal mo nag-swimming. Namiss mo tong swimming pool sa bahay niyo? Masuyong tanong nito. Paano mo nalaman na kanina pa ako dito? Huwag mo sabihing nire-report sa'yo ni Maris ang mga ginagawa ko. Ang chismosa ng kasambahay mo Bahagyatong natawa. Don't blame her. Ako nagtatanong sa kanya kung anong ginagawa mo. Hindi ka raw nag-lunch? Late na akong kumain ng breakfast kaya hindi naman ako gutom. You should still eat lunch next time. Gusto mo yatang tumaba ako. Kunot noong komento niya. Pinasadahan nito ng tingin ng katawan niya. Hindi naman masama kung tumaba ka ng konti. You're slender. Sexy ang tawag dyan, Leandro. Palibhasa type mo yung may malalaking boobs kaya payat ang tingin mo sa akin. Depensa niya sa kabila ng pag-iinit ng pisngi. Sanay naman siyang magbikini, subalit hindi niya maintindihan kung bakit naiilang siya sa harap ng lalaki. Ngumuso ito na tila nagpipigil ng ngiti. Ang tipo ko yung mga tulad mo. Kaya nga kita pinakasalan, di ba? Lalong kumunot ang noon niya. Ewan ko sa'yo. Marahan itong humalakhak bago nito ipatong ang tuwalya sa magkabilang balikat niya. Go upstairs and shower. Baka magkasakit ka. Dala ang hawak na bulaklak ay iniwan niya si Leandro sa pool area. Pagkatapos maligo ay nanatili siya sa silid upang iwasan si Leandro. Kahit hindi niya aminin ay naiilang siya sa kinikilos nito. 7:00 ng gabi ay kinatok siya ni Maris para sa hapunan. Naabutan niya sa hapag si Leandro. Tulad kagabi ay muli siyang inasikaso ng lalaki. I'm sorry, hindi kita nasabayan mag-almusal kanina. Maaga ang pasok ko sa trabaho. Ang ni Leandro sa gitna ng pagkain. Hindi mo kailangan mag-apologize. Hindi mo obligasyon na sabayan akong kumain. Maaga ulit ang pasok ko bukas dahil may mga kailangan akong tapusin bago ang bakasyon. Kumusta ang maghapon mo dito sa bahay? Tinawagan mo ang kasambahay mo, di ba? I'm sure alam mo kung anong ginawa ko sa maghapon. Umiti ito. I want to hear it from you, Pearl. Sa huli napilitan siyang magkwento. Habang nagsasalita siya, sa halip na kumain ay napansin niyang nakatitig sa kanya si Leandro. What is it? Bakit nakatitig ka sa akin? May dumi ba ako sa mukha? Umiling ito at tipid ng umiti. Nothing. I just miss talking to you, Pearl. I missed hearing your voice. I miss staring at you. Lumunok ito. Hindi niya maintindihan ang biglang pagwawala ng dibdib. Hindi mo ako kailangang bolahin, Leandro. Hindi kita binabola. Kailan ba kita binola? Ngayon lang. Alam mo, hindi ako marunong mambola. Akala ko rin hindi ka marunong manloko. Ngaling-ngaling isagot niya, mabutit napigilan niya ang sarili. Ipinagpasalamat niya nang pumasok si Maris at ipaalam na may phone call si Leandro. Si nanay yung kausap ko. Kinumpirma kung tuloy ang uwi natin sa weekend. Ani Leandro pagbalik sa hapag. Kamusta ang pamilya mo? Tanong niya. Tulad niya, nag-iisang anak si Leandro ng mga magulang. Maayos sila. Abala si tatay sa pamamahala ng vegetable farm at strawberry farm. Si nanay naman, pinagkakaabalahan niya ang transient house na pinatayo ko para sa kanya. Pinapaupahan niya sa mga turistang bumibisita sa atok. Tipid nang umiti siya. Mabutit maayos sila. Wala rin dudang proud na proud sa'yo mga magulang mo, Leandro. Salamat, Pearl. Nanatiling nakatingin sa kanya ang lalaki. Akala niya ay magtatanong ito tungkol sa pamilya niya. Kaya lihim na nagpasalamat siya nang sa huli ay ngumiti lang ito bago nagpatuloy sa pagkain. Kinabukasan, muli ay nakalis na si Leandro nang bumaba siya. Pagkatapos mag-almusal, muli ay nag-swimming siya. Pagdating ng hapon, lumabas siya ng bahay para maglakad-lakad. Ilang minuto na siyang naglalakad nang makasalubong niya ang isang pamilyar na Ginoo.
Pearl, iha, ikaw nga ba yan? Tanong ng matanda. Judge Marquez. Nabiglang bati niya sa West na tiyuhin ni Leandro. Ikaw nga, iha. Umaliwalas ang mukha nito. Kailan ka pa nakauwi, iha? Hindi nabanggit sa akin ng asawa mo. Hindi niya ikinabigla ang tanong ng matanda. Ito kasi ang nagkasal sa kanila ni Leandro noon. Nung isang araw lang po, Judge. Dito na lang, iha. Asawa ka ni Leandro. Anong ginagawa mo dito sa labas? Nasaan ang asawa mo? Alanganin siyang ngumiti. Pumasok po sa trabaho si Leandro. Naisip ko maglakad-lakad dahil wala naman akong ginagawa. Gusto kong makita kung marami bang nagbago dito sa subdivision. Kung ganon, halika muna sa bahay ko, iha. Nahiya siyang tumanggi sa matanda kaya sa huli ay sumama siya rito. Nalaman niyang nagretiro na ang matanda bilang hukom at ngayon ay nasa bahay na lang. Nalaman ko mula kay Leandro ang tungkol sa sinapit ng ama mo, iha. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Wika ng matanda pagkatapos ilapag ng kasambahayang ipinihanda nitong merienda. Natigilan si Pearl. Kung ganoon ay alam ni Leandro ang nangyari sa daddy niya? Paano? Laking pagsisisi ni Leandro nang hindi kanya nadamayan ng mga panahong yun, iha. Pagpapatuloy nito na lalong nagpagulo sa isip ni Pearl. Malinaw pa sa alaala ko, iha. Labis ang hinagpis ni Leandro nang bumalik ang nawalang alaala niya. Nakiusap siya sa akin na pahiramin ko siya ng pamasahe at pang-apply ng visa patungo ng Amerika para puntahan ka at para ipaliwanag sa iyo ang tungkol sa pagkawala niya. Pinagbigyan ko siya, pero pag uwi niya ng Pilipinas, sinabi niya sa akin na huli na ang lahat, na nakalimutan mo na siya. Ngumiti sa kanya ang matanda. Masaya akong malaman na sa huli nagkabalikan kayo ni Leandro. Halos mabingi si Pearl sa lakas ng tibok ng puso. Hindi ko po kayo maintindihan. Anong ibig niyo sabihin na nawalan ng memorya si Leandro at nagpunta siya ng Amerika? Kailan? Huwag mo sabihin hindi mo alam, iha. Natigalgan na tanong ng matanda. Lumunok siya at sunod-sunod na umiling. Wala po akong alam sa mga sinasabi niyo. Kung ganun ay hindi sinabi ni Leandro sa'yo ang nangyari sa kanya. Ano pong nangyari sa kanya? Ilang buwan pa lang ang nakakalipas mula nang umalis ka ng bansa na ospital si Leandro, iha. First year law student siya noon. Nagkaroon ng aksidente sa initiation rites ng sinalihan niyang fraternity. Kulang isang linggo siyang nasa ospital at naapektuhan ng memorya niya. Leandro suffered from continuous and selective amnesia, iha. Nakalimutan niya ang nakaraang 3 taon ng buhay niya prior to his amnesia. Nakalimutan niya ang 3 taon ng buhay niya? Kung ganun, kasama ako sa nakalimutan niya? Nanghihina at hindi makapaniwalang gagad niya. Oo, iha. Kasama ka sa nakalimutan ni Leandro. Bukod sa kanya, walang ibang nakakaalam ng kondisyon niya kundi kami ng tiya niya. Sabi ng doktor, kusang babalik ka na walang memorya ni Leandro. Pero inabot din ng 2 taon bago siya nakaalala. Nang bumalik ang alaala niya, nakiusap siya na pahiramin ko siya ng pera para mapuntahan ka sa Amerika. I remember it was summer of 2015, iha. Pero ilang araw lang, bumalik agad siya at sinabi niya na huli na ang lahat sa inyo. Tagalgal si Pearl sa inilahad ng matanda. Bumalik sa kanyang alaala ng nakaraan. Ang paulit-ulit na pagtawag niya kay Leandro na walang naging tugon. Ang komento ng dating kaibigan si Marga na hindi ito pinapansin ni Leandro nang makita nito ang lalaki sa universidad. Iha, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng matanda. Salamat po sa mga sinabi niyo pero pasensya na po, kailangan ko nang umalis. Sambit niya. Tila hindi siya makahinga ng mga sandaling yon. Wala akong ideya na hindi mo pala alam ang nangyari kay Leandro, iha. Pasensya na kung nabigla ka. Sa nangingilid na luha ay isang pilit ng ngiti ang isinagot niya sa kaharap. Pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis. Subalit sa halip na umuwi ng bahay ay natagpuan niya ang sarili sa lumang parke ng subdivision na madalas niyang puntahan noon kasama si Leandro. Walang tao roon. Pag-upo niya sa lumang swing ay hindi na niya napigilan ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga luha. All these years, namuhi siya kay Leandro dahil inakala niyang inabandon na siya nito. Subalit hindi niya alam na naaksidente ang asawa at nawala ng memorya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na umiiyak. Namalaya na lang niyang papalubog na ang araw. Pearl, nandito ka lang pala. Pinag-alala mo ko. Nag-angat siya ng tingin. Sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Leandro. Sa isang iglap ay nasa harap na niya ang asawa. Lumuhod ito at hinawakan ng braso niya.
Bakit namumugto ang mga mata mo? Did something happen, Pearl? Muling namuo ang luha niya nang salubungin ng mga mata nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang nangyari sa'yo noon, Leandro? Bakit hindi mo sinabi sa akin na aksidente ka at nawalan ng memorya? Lumunok ang kaharap. Paano mo nalaman? Nakausap ko si Judge Marquez. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa'yo noon. Totoo ba ang lahat ng yun? Tumango si Leandro. Kung ano man ang sinabi ni Tito, totoo yun, Pearl. I suffered from selective amnesia from the head trauma I got from the initiation rites. I lost 3 years of my memory prior to the incident. Lahat ng ginawa ko at nangyari sa loob ng 3 taon, nawala sa akin. Kasama ka sa mga hindi ko maalala. Sa loob ng 2 taon, hindi kita maalala. Hindi ko maalala ang lahat ng bagay tungkol sa'yo. Hindi ko maalala na magkaibigan tayo. Hindi ko maalala na pinakasalan kita at mahal na mahal kita. Kapag sinusubukan kong alalahanin, inaatake ako ng migraine kaya ipinayo ng doktor na huwag kong pilitin dahil kusang babalik ang alaala ko. Pero inabot ng 2 taon bago bumalik ang nawalang memorya ko, Pearl. Sabi ni Judge Marquez, nagpunta ka ng Amerika? Totoo rin ba yon? Pinalis nito ang sariling luha at tumango. Hindi kita makonta kaya nagpunta ako ng Amerika. My heart broke because when I found you, you're with another man. Napagtanto ko na masaya ka kahit wala na ako. Nahuli na ang lahat sa akin. Na nakalimutan mo na ako. Akala ko wala nang ikadudurog ang puso ko. Pero meron pa pala nang makausap ko ang mami mo at malaman ko ang nangyari sa daddy mo. My heart broke 1,000 times, Pearl. Hindi ko lubos maisip kung anong hirap ang dinanas mo. At hindi man lang kita nadamayan sa lahat ng yun. Anong klaseng asawa ako, Pearl? Isang walang kwentang asawa. Kaya noong mga sandaling yun, nagdesisyon ako nang wag ka nang kausapin. Wala na akong lakas ng loob na lapitan ka. I realized I didn't deserve you as my wife. Kaya nakiusap ako sa mami mo na wag nang bagitin sa'yo ang pagpunta ko. Mahigpit na hinawakan niya ang polo shirt nito. You were unfair to me, Leandro. Dapat kinausap mo ko. Dapat nilapitan mo ko. Nakita mo lang na may kasama akong lalaki na duwag ka na. All these years naniwala ako na tinalikuran mo ko at inabandona. Bumagsak ang mga luha nito. I'm sorry, Pearl. I was full of insecurities that time. Pakiramdam ko na mga panahong yun, wala akong kwentang asawa. Hindi ko man ginusto at pinili, pero totoong inabandona kita noong mga panahong kailangan mo ko. Kaya wala akong mukhang maiharap sa'yo nung nalaman ko ang hirap na pinagdaanan mo sa Amerika. Umiling siya. Leandro, na-aksidente ka. Hindi mo ginustong mawala ng memorya. Kasabay ng pag-angat ng kamay niya sa mukha nito ay ang napahagulgol siya. Naisip niya ang asawa sa ospital. Walang malay at walang memorya ng nakaraan nila. Patawarin mo ako, Leandro, kasi hindi ko alam ang nangyari sa'yo. Patawarin mo ako na hindi kita nadamayan sa sinapit mo, na nagalit ako sa'yo sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako kung kinalimutan kita at sinubukan kong mag-move on sa'yo. Shh! Wala kang dapat ihingi ng tawad. Sagot nito. Naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko kung kinalimutan mo ko. Naiintindihan ko kung humarap ka ng iba. You deserve to be happy, Pearl. Masuyong tinahan siya ng asawa. Nang kumalma ay muli niyang sinalubong ang mga mata nito. Hindi mo rin dapat ihingi ng tawad ang nangyari sa'yo. Hindi natin kontrolado ang mga nangyari, Leandro. We were just victims of situation. Kung sana lang kinausap mo ako nung nagpunta ka sa Amerika, nagkalinaw sana ang lahat. Pero wala na tayong magagawa. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. You're right. I should have talked to you back then, Pearl. Pero gaano ko man kagustong ibalik ang nakaraan, hindi ko yun magagawa. All I can do now is to make it up to you. Lumunok ito at tila nakikiusap na tumingin sa kanya. Alam kong marami nang nagbago. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero pwede bang maging magkaibigan ulit tayo, Pearl? Isang marahang ngiti ang isinagot niya. Oo naman, bakit hindi? Pwede ba kitang mayakap? Oo naman. Kumikislap ang mga matang kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. I missed you, Pearl. Namiss din kita, Leandro. Sobrang namiss ko ang best friend ko. Muling namuo ang luha sa mga mata niya. Sa pagkakataong yun, luha yun ng kaligayahan. Pakiramdam niya nang mga sandaling yun pa lang siya tuluyang nakauwi. Come on, umuwi na tayo, Pearl. It's getting late, malamok na dito. Masuyong wika ni Leandro nang pakawalan siya. Sige, medyo gutom na nga ako. Kakaiyak mo yan. Halika na, nag-uwi ako ng strawberry cheesecake.
Napangiti siya. My favorite. Natawa ito. I know. Hawak ang kamay niya ay magkasama silang umuwi ni Leandro ng bahay. Ay naku ma'am, mabuti at nakita ka ni attorney. Grabe ang pag-aalala niya nung wala ka pag uwi niya. Ngayon ko lang siya nakitang nag-alala ng ganon. Bungad sa kanya ni Maris. Tumikhim si Leandro. Maris, maganda ka na ng hapunan. Ito na nga po, attorney. Maghahanda na. Bumaling si Pearl kay Leandro. I'm sorry, pinag-alala kita. Ngumiti ito at inayos ang nagulong buhok niya dahil sa pag-iyak. It's okay. Just don't do that next time. Kapag aalis ka, lagi mong dalhin ang cellphone mo para matawagan kita. Hindi ko naman inaasahan na magtatagal ako sa labas kanina. Ngumuso siya. Di ka pa rin nagbabago. Nakanguso ka pa rin kapag nangangatwiran. Nakangising pinisal nito ang ilong niya. Ewan ko sa'yo, Leandro. Halika na nga, gutom na ako. Pabirong umirap siya at inunahan to. Tatawa-tawang sumunod si Leandro. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Pearl. Namiss niya ang tawang yun ng lalaki. Ang dami naman nito, Leandro. Paano pa ako makakakain ng cake nito? Reklamo niya nang muli nitong lagyan ng pagkain ng plato niya. Kumpara ng nagdaang mga araw, mas nadagdagan pa ang pagiging maasikaso ng lalaki. Konti lang yan, Pearl. May space pa ang cake sa tiyan mo. Lumabi siya at nilagyan din ng pagkain ng plato nito. Ikaw ang kumain dyan. Sabi ni Maris, minsan hindi ka raw nakakapag-dinner dahil sa trabaho. Pinagchichismisan niyo pala ako ni Maris. Ang daldal niya kasi, kung ano-anong sinasabi sa akin. Mula sa kasambahay ay nalaman niyang top-notcher sa bar exam si Leandro at pinag-agawan to ng mga law firm. Tulad ng ano? Sana hindi paninira ang sinasabi niya. Tanong ni Leandro. Bakit ka naman sisiraan ng kasambahay mo? Crush ka nga ata ng batang yun eh, panay ang pagbibida sa'yo. Ngumuso siya at sumubo ng pagkain. Naaaliw nang umiti si Leandro. Bakit nakanguso ka na naman? May problema ba kung crush niya ako? Siyempre wala. Hindi ako nagsiselos ha. At walang masama kung hinahangaan ka niya. Wala naman akong sinasabi na nagsiselos ka. Bakit defensive ka, Pearl? Nag-init ang pisngi niya. Nililinaw ko lang, baka kasi kung anong isipin mo. Don't worry, wala naman akong iniisip. Dapat lang no? Pabirong ingos niya. Muli ay mahinang natawa si Leandro habang nakatingin sa kanya. Ang cute mo pa rin palang mang-irap hanggang ngayon. Pati yan na-miss ko, Pearl. Tila may kung anong nagwala sa dibdib niya. Subalit binaliwala niya yon. Kumain ka na nga lang dyan, Leandro, dahil gusto ko nang kumain ng cheesecake. Sa kabila ng pabirong pagsusuplada ay magaan ang puso niya. Masaya siya na sa kabila ng mga nangyari na ibalik nila ang pagkakaibigan nila. Kinabukasan nang magtungo siya sa kusina ay naabutan niya si Leandro. Leandro, bakit nandito ka pa? Nagtatakang tanong niya. Ngayon ang umpisa ng leave ko. May babalikan lang ako mga papeles mamaya sa firm. Gusto mong sumama sa akin? Sige, kung okay lang. Oo naman. Ipapakilala kita sa mga katrabaho ko. Nakangiting-an nito. Pagkatapos nilang mananghalian ay isinama siya ni Leandro sa law firm na pinagtatrabahuhan. Attorney Marquez, may kasama ka. Pati kay Leandro ng ginoong nakasalubong nila sa firm. Inakbayan ni Leandro si Pearl. Oo, Attorney Salvador. This is Pearl, my wife. Anito sa kaharap. Nice to meet you, Mrs. Marquez. Totoo pala talaga ang sinabi mo na may asawa ka na, attorney. Ang ganda pa ng asawa mo. Kaya pala wala kang pinapansing ibang babae. Anang matandang abogado. Gumanti si Pearl ng bati sa Ginoo. Gayon din sa ilan pang katrabaho ng asawa na ipinakilala nito sa kanya. Pati mga katrabaho mo, alam na may asawa ka na? Tanong niya kay Leandro nang makabalik sila sa sasakyan nito. Sinabi ko sa kanila, ayoko kasing pinapares nila ako sa kung kani-kanino. Umangat ng kilay niya. Inirereto ka ng mga katrabaho mo? Kibit balikat itong umisi. Nagtaka ka pa, hator nitong asawa mo. Ang yabang? Natatawang inirapan niya si Leandro, pero hindi na niya ipinagtaka ang sinabi nito. Noon pa mang nag-aaral pa sila, kahit wala pang nararating ang asawa ay habulin niya ito ng mga babae. Wala sa sariling lumunok si Pearl. Nagka-girlfriend ka ba nang nawalan ka ng memorya? Umiling to. Wala akong naging nobya nun. Wala akong panahon para dun. Naniniwala siya sa sinabi ni Leandro. Kung ganon, marahil ay kaibigan lang nito ang babaeng nakita ni Marga na kasama nito noon. Ikaw lang tong nagtaksan sa kasal natin, Pearl. Pabirong wika nito.
Wala akong naging boyfriend Really? Sabi ng mami mo, may nobyo ka na noong mga panahong nagpunta ako ng Amerika. Hindi ko makakalimutan ang pangalang sinabi niyang nobyo mo. Anong pangalan daw? Logan. Umiling siya. Hindi ko boyfriend si Logan. Magkaibigan lang kami at naging malapit ako sa kanya, kaya marami ang nag-aakala na may relasyon kami. Film kasi yun kaya kasundo ko. Hanggang ngayon, magkaibigan lang kayo ng lalaking yun? Napalunok siya. Bago ako umuwi ng Pilipinas, pinagbigyan ko siyang lumabas kami. Pag-amin niya. Do you like him, Pearl? Mahinang tanong nito. Kagat ang labing tumango siya. Mabait siya at maalaga. Tumango si Leandro bago tipid ng ngumiti. Masaya akong malaman na inalagaan ka niya. Tila ng mga sandaling yon ay may pumiga sa puso ni Pearl. Nag-iwas siya ng tingin dahil pakiramdam niya'y maiiyak siya kapag patuloy na sinalubong niya ang mga mata ni Leandro. By the way, I have something to give you. Ani Leandro. Mula sa glove compartment ng sasakyan ay inilabas nito ang isang kahon. Tumambad sa kanya ang isang mamahaling wedding ring. Naalala mo yung sinabi ko dati? Ipinangako ko sa'yo na kapag nagkapera na ako, bibigyan kita ng magandang singsing. Here it is. I'm sorry kung ngayon ko lang naibigay sa'yo. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Bakit ibinibigay mo pa sa akin ni Leandro? Magpapawalang bisa na ang kasal natin. Ngumiti ito. Binili ko to para sa'yo, Pearl. Sayang naman kung hindi ko ibibigay, hindi ba? Pwede bang isuot mo yan habang kasal pa tayo? Isa pa, siguradong magtataka mga magulang ko kapag wala kang wedding ring na suot. Sumulyap siya sa kamay nito. Napagtanto niyang kapares yun ang suot nitong wedding ring. Okay, sige. I'll wear it. Anya. Ako na magsusuot sa'yo. Anito at maingat na kinuha ang kamay niya. Habang isinusuot ni Leandro ang singsing sa daliri niya, nagwala ang puso niya. Tila pinasok ng laksa-laksang paru-paro ang tiyan niya at para siyang nililipad sa ere. It looks good on you. Masoy yung sambit nito. Piningmasdan niya ang singsing bago nag-angat ng tingin kay Leandro. Lalong nagwala ang puso niya nang magtama ang mga mata nila. Salamat. Ang ganda ng taste mo, attorney. Sinubukan niyang ngumiti sa kabila ng nararamdaman. Ngumiti din ito. Siyempre, pipili ba ako ng pangit na singsing? Ang ganda ng asawa ko. Sus, bolero. Hindi kita binobola, Pearl. Sige na, nainiwala na ako. Tumawa ito at pinaandar ang sasakyan. Sa halip na dumiretso ng uwi ay nagyaya itong kumain. Natigilan siya nang dalhin siya ng asawa sa isang pamilyar na restaurant. Yun ang restaurant kung saan nila isinelebra ang kasal nila noon. Bakit dito, Leandro? Tumikim to. Nasabi mo noon na gustong-gusto mo ang pasta nila, di ba? Naisip ko na baka na mismong kumain dito, kaya dito kita dinala. Kasabay ng paggala niya ng tingin sa paligid ay bumalik sa kanya ang alaala ng kasal nila. Nag-init ang mga mata niya. Oo, na-miss ko. Ako rin. Miss na miss ko, Pearl. Sobra. Makahulog ang sambit nito. Nakatitig sa kanya. Napalunok siya. Bakit? Hindi ka ba kumakain dito? Hindi. Naaalala kasi kita. Ngayon pwede na akong kumain dito. Kasama na kita. Tumikhim siya dahil nagbara ang lalamunan niya. Ang sentimental mo pala. Umorder na nga tayo. Nang gabing yon, habang pinagmamasdan ni Pearl ang suot na singsing sa daliri, ay muling bumilis ang tibok ng puso niya. Pamilyar na sa kanya ang reaksyong yun ng puso. Nakamove on na siya kay Leandro. Subalit bakit pakiwari niya ay unti-unting bumabalik ang damdamin niya sa matalik na kaibigan at asawa? Umiling siya sa sarili. Marahil ay masyado lang siyang na-overwhelm sa mga natuklasan nitong mga nakaraang araw. Yun lang yun, Pearl. Pangungumbinsin niya sa sarili. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw ay bumiyahe na sila ni Leandro paakyat ng Atok, Benguet. Sa daan na sila nag-almusal. Inabot ng kulang 6 na oras ang naging biyahe nila. Pearl, iha, sa wakas ay nagkita ulit tayo. Magiliw na bati sa kanya ng ina ni Leandro matapos siyang yakapin. Sinalubong sila ng mga magulang ng asawa. Namiss ko po kayo, Tita Linda, Tita Fernan. Anya sa dalawang matanda. Mabutit nakauwi ka na, iha. Ang tagal-tagal ka naming hinihintay. Alam mo bang ganun na lang ang gulat namin nang sabihin ni Leandro na nagpakasal kayong dalawa bago ka magtungo ng Amerika? Natigilan si Pearl sa sinabi ng ginang. Akala ko natuklasan lang ng mga magulang ni Leandro tungkol sa kasal namin, pero si Leandro pala mismo ang nagsabi sa kanila. Anya sa isip. Sa kabila ng pagtataka ay ngumiti siya sa ginang.
Masaya rin po ako na nakauwi na ako. Naramdaman niya ang kamay ni Leandro sa bewang niya. Nay, tay, aakyat muna kami ng asawa ko sa kwarto. O siya, sige, bumaba kayo agad at nang makapagtanghalian na tayo. Anang ginang. Hawak ang isang kamay niya, iginiya siya ni Leandro sa silid nito. Malawak yun, subalit isa lang ang kama. Sa isang kwarto tayo matutulog? Baling niya sa asawa. Nakangusong umangat ang kilay nito. Mag-asawa tayo, Pearl. Magtataka ang parents ko kapag naghiwalay tayo ng silid. Sabi ko nga. Ngumiti ito. Bakit parang kinakabahan ka? Don't worry, hindi naman kita gagapangin, Pearl. Sa ating dalawa, ikaw yata tong nangyayakap kapag tulog, di ba? Namilog ang mga mata niya. Hindi na ako ganun. Hindi kita yayakapin mamaya. Ngumisi ito. Okay lang naman sa akin na yakapin mo ko. Magkaibigan naman tayo, misis. Nagwala ang dibdib niya. Ewan ko sa'yo, Leandro. Halika na nga, bumaba na tayo. Nakakahiyang paghintayin ng parents mo. Pagdating sa hapag ay naroon na ang magulang ni Leandro. Puno ng pagkain ng mahabang mesa. Magkatabi sila ng asawa habang kaharap naman nila ang mga magulang nito. Ang ganda-ganda mo lalo ngayon, iha. Puri sa kanya ng ina ni Leandro. Salamat po, tita. Bakit tita pa rin ang tawag mo sa akin? Nanay na Pearl, anak na rin kita. Masuyo ang ngiting wika nito. Nag-init ang mga mata niya. Sige po, Nay. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin bilang asawa ni Leandro. Nanatiling nakangiti ang ginang. Nang una pa lang nadalhin ka ni Leandro dito, kulang 10 taon nang nakalilipas. Alam ko nang mahal ka ng anak ko. Malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang babaeng ihaharap niya sa altar. Aba, hindi ko nga lang inakala na agad kang pakakasalan nitong anak namin. Mahinang natawa si Leandro. Pasensya na, Nay. Natakot kasi ako na baka makahanap siya ng iba sa Amerika eh. Kaya pinakasalan ko na bago umalis. Natawa rin ang mga magulang ni Leandro. Subalit tila pinaganaman ang puso ni Pearl. Kailan niyo ba planong magpakasal ulit, mga anak? Tanong naman ng ama ni Leandro. Muling natigilan si Pearl. Bago siya makasagot ay nagsalita si Leandro. Hindi pa po namin yan na pag-uusapan ng asawa ko, Tay. Kadarating lang ni Pearl at ayokong ma-pressure siya sa pagdedesisyon. Tumango ang ama nito. 2 linggo lang ba kayo dito? Bakit hindi kayo magtagal? Siguradong magigiliw ang asawa mo dito sa buhay probinsya, anak. Oo nga naman, Leandro. Kapag dumito muna kayo ay baka makabuo agad kayo ni Pearl. Aba, gustong-gusto na naming magkaapo. Wika naman ang ina nito. Nasamid si Pearl sa sinabi ng ginang. Agad naman siyang inalalayan ni Leandro. Okay ka lang, mahal? Pakiramdam niya ay lalo siyang hindi nakahinga sa endearment na ginamit nito. Namula ang mukha niya at nagwala ang puso. Oo, ayos lang ako. Sagot niya at nahihiyang bumaling sa mga magulang nito. Pasensya na po, Nay, Tay. Bumaling din si Leandro sa mga magulang. Nay naman, wag mong masyadong binibigla ng tanong ang asawa ko. Hindi pa rin namin napag-uusapan yan. Ilang taon kaming hindi nakita kaya gusto kong sulitin muna ang pagiging mag-asawa namin. Sa ngayon, si Pearl muna ang baby ko. Bumaling sa kanya ang lalaki at masuyong ngumiti. Di ba, mahal? Ikaw muna ang baby ko at ako muna ang baby mo. Pabiro siyang umirap kahit na nagwawala na ang puso niya. Ikaw talaga? Sa harap talaga ng mga magulang mo? Humalakhak ang asawa niya. Ayos lang yan, mahal ko. Ganyan din naman sila maglambingan sa harap ko dati eh. Anito at pinatakan pa siya ng halik sa sentido. Pilit na kinalaman ni Pearl ang naguhuramentadong puso at kaswal na ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos man ng halian at makipagkwentuhan sa mga magulang nito ay nagpahinga sila ng asawa. Hapon na nang lumabas sila. Dinala siya ni Leandro sa isang bangin na malapit lang sa bahay ng mga to. Mula sa kinatatayuan nila ay tanaw nila ang buong bayan ng Atok. Ang ganda talaga dito, Leandro. Nakaka-relax ang tanawin. Baling niya sa asawa. Here, isuot mo to. Lalong lumalamig dito kapag ganitong oras. Inilahad nito ang isang jacket. Ngumuso siya. Ano ka ba? Di ko kailangan ng jacket. Sanay na ako sa lamig. Baka nakalimutan mo na tumira ako sa Boston. Kung ganon, edi ako na lang ang payakap. Nilalamig ako eh. Bago pa siya makapag-react ay naramdaman niya ang pagbalot ng braso nito sa bewang niya. Niyakap siya nito mula sa likod at idinintay ang baba sa balikat niya. Nagwala ang puso ni Pearl. Bakit ka nilalamig? Naka-jacket ka na ah. Di na kasi ako sanay sa lamig dahil sa pagtira ko sa Maynila. Ramdam niya ang mainit na hininga ni Leandro sa pisngi niya. Pakiwari niya,
Hanggang sa puso niya ay nakarating ang init na yon. Hindi ka ba madalas na umuwi dito? Minsan lang ako umuwi, abala ako sa pagtatrabaho. Proud ako sa'yo, Leandro. Ang layo na ng narating mo. Hindi madali ang pinagdaanan mo pero nagtagumpay ka. Salamat, Pearl. Isa ka sa mga inspirasyon ko dahil gustong gusto ko na mabigyan ka ng magandang buhay. Huminto ito at bumuntong hininga. Kung hindi nawala ang memorya ko, kung hindi tayo pinaglayo ng oras sa tadhana, kung hindi sana ako naduwag doon, sigurado akong matagal na tayong nagpakasalulit. Napalunok siya. Sa tingin mo? Oo naman, baka nga may anak na tayo ngayon. Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang isipin ang mga what-if sa buhay nila ni Leandro. Sa tingin mo, sinong kamukha ng anak natin? Anya na pilit niyang pinagaan ng tinig. Siyempre kung lalaki kasing gwapo ko, kung babae naman kasing ganda mo. Natawa siya. Sana matalinong tulad mo, attorney. Matalino siyempre, matalino ka rin naman, Pearl. Habang nakayakap sa kanyang asawa, isang realisasyon ang napagtanto niya. Ang totoo ay mahal pa rin niya si Leandro. Hindi na wala ang pagmamahal niya sa asawa at natabunan lang ng galit sa nakalipas na mga taon. Ngayong wala na ang galit na yon, naging malinaw sa kanya ang nararamdaman. Hindi kasing talino mo, Mr. Valedictorian, cum laude at top-notcher. Nasa iyo na talaga ang lahat, Leandro. Wala pa, Pearl. Makahulog ang sagot nito. Bakit? Ano pa bang gusto mo sa buhay? Sa halip na sumagot ay hinigpitan nito ang yakap sa kanya. Ang lamig, Pearl. Natawa siya. Di tara na. Ayoko pa. Dito muna tayo. Napangiti siya at pinagbigyan to. Halos inabot sila ng isang oras sa posisyong yon. Napilitan silang maghiwalay nang unti-unting lumubog ang araw at nabalot ng fog ang paligid. Gabi na nang bumalik sila sa bahay ng mga magulang nito. Dahil pagod sa biyahe, pagkatapos maghapunan ay dumiretso na sila sa silid para magpahinga. Good night, Mrs. Wika ni Leandro. Pareho na silang nakahiga sa malawak na kama nito. Wala na tayo sa harap ng mga magulang mo, Mrs. pa rin? Nakangusong baling niya sa asawa. Mula sa pagkakatihaya ay bumaling sa kanya si Leandro. Mapungay ang mga mata nito. Mrs. naman talaga kita. Hayaan mo nang sulitin kong pagtawag ng Mrs. sa'yo. Lumunok siya at marahang umiti. Fine. Good night, mister. Kapag nilamig ka, yakapin mo lang ako, Mrs. Baka ikaw ang lamigin dyan. Ngumisi ito. Di payakap ako, Mrs. Bahala ka. Ihuhulog kita sa kama. Sagot niya subalit nang ipikit ang mga mata ay isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Kinabukasan, nagising si Pearl na pareho silang nakayakap ni Leandro sa isa't isa. Sa halip na subukang kumawala sa asawa, ay nag-angat siya ng tingin at pinagmasdan ng mukha nito. Good morning. Bigla ay sambit ni Leandro. Bago pa siya makalayo ay dumilat na ito at ngumiti sa kanya. Kanina ka pa ba gising? Masuyong tanong nito. Ngayon lang. Ang lamig. Ayaw mo pang bumalik sa pagtulog? Anito na nanatiling nakayakap sa kanya. Nakakahiya naman sa mga magulang mo, Leandro. Bumangon na tayo. Hayaan mo sila. Alam nilang napagod tayo kagabi. Namula ang mukha niya. Ano ka ba? Anong napagod? Humalakak ito. Napagod naman talaga tayo sa biyahe ah. Ano bang iniisip mo, Mrs.? Wala ah. Bumangon na nga tayo. Hindi ba ipapasyal mo ako ngayon? Sandali lang. 8 taon tayong kasal pero ngayon lang ako nagising na katabi ka. Let me savor this moment, Pearl. Malambing na ungot nito. Pinagbigyan niya ang asawa dahil gusto rin niyang makulong sa mga bisig nito. Gusto niyang sulitin ang oras na magkasama sila ni Leandro. Kahit na napagtanto niyang mahal pa niya ang asawa, hindi pa rin nagbago ang desisyon niyang ipawalang bisa ang kasal nila. Tama lang na gawin yon dahil hindi na sila pareho ng nararamdaman. Malinaw na magkaibigan na lang sila nito. May sariling buhay si Leandro dito sa Pilipinas at ganon din siya sa Amerika. Pagkatapos bumangon ay sabay silang nag-almusal. Pagkatapos ay ipinasyal siya ni Leandro. Huli siyang dinala ng asawa sa malawak na strawberry farm na pag-aari ng pamilya nito. Ang laki pala nitong strawberry farm mo, Leandro. Ang laki siguro nakita mo rito. Kaya pala nabili mo ang bahay namin. Namamanghang wika niya habang inililibot ang tingin sa buong farm. Maliit lang to nung binili ko, Pearl. Lumawak lang sa pagdaan ng mga taon. Sabi ni Nanay Linda, dito mo ginastos ang signing bonus mo sa law firm? Pumungay ang mga mata nito at masuyong ngumiti. Oo.
Pangarap ko kasi talagang magkaroon ng strawberry farm. Mahilig ko sa strawberry kaya alam ko magugustuhan mo to. Kapag nandito ako, lagi kong ini-imagine na makakasama kitang mamimitas ng strawberry. Kasama ang anak natin. Natigilan siya. Iniisip ni Leandro na kasama niya ako dito at ang magiging anak namin. Ibig sabihin gaya ko, mahal pa rin niya ako. Hindi makapaniwalang sambit niya sa isip. Hinawakan ni Leandro ang mga kamay niya. Pearl, may gusto akong ipagtapat sa'yo. Napahinto ang asawa niya nang magring ang cellphone ni Pearl. Kinuha niya yun sa bulsa. Natigilan siya nang makitang si Logan ang tumatawag. Sandali lang, Leandro. Anya. Lumamlam ang ekspresyon nito sabalit tipid pa ring tumango. It's alright, go ahead. Bigla ay nag-alangan siyang sagutin ng tawag. Subalit alam niyang kailangan niyang kausapin si Logan kaya sa huli, lumayo siya rito at nagpunta siya sa isang bahagi ng farm. Logan, napatawag ka. Anya sa nasa kabilang linya. Hi Pearl, hindi mo ba ako namimiss? Pabirong tanong ng lalaki. Bigla ay nakadama siya ng guilt. Mula noong umuwi siya ay isang beses lang niyang nakausap si Logan. Noong unang araw lang ng pagdating niya sa Pilipinas. I'm sorry, naging abala kasi ako dito kaya hindi ako nakatawag. It's okay, I understand. How are you, Pearl? Lumunok siya. I'm fine, okay lang naman ako. Nabili mo na ba ulit ang bahay niyo? Hindi pa. How about your marriage? Nakapag-file ka na ng annulment? Hindi pa rin. Narinig niya ang buntong hininga nito sa kabilang linya. Pearl, tuloy pa rin ba ang date natin pagbalik mo dito? Habang kausap niya si Logan sa kabilang linya, lalo pang lumilinaw sa kanya ang nararamdaman para kay Leandro. Logan, I'm sorry. Mahinang sagot niya. Ilang sandaling hindi nakasagot ang binata. Nagkabalikan kayo ng asawa mo, Pearl? Hindi, Logan. Pero mahal ko pa rin pala siya. I'm sorry. Siya pa rin pala hanggang ngayon. Napapikit siya. Kahit na sinaktan ka niya? Kahit na tinalikuran ka niya, Pearl? Kasabay ng pagdilat ay pumatak ang mga luha niya. Hindi pala niya ako inabandon na noon, Logan. Na-aksidente siya at nakalimutan niya ako. At hindi ko alam ang tungkol doon. I'm sorry, Logan. It's okay, Pearl. Don't apologize. From the start, you've been nothing but honest to me. And I appreciate it, Pearl. Napaasa kita. I'm sorry. Akala ko nakalimutan ko na siya eh. Hindi pala. Mahal ko pa rin pala siya hanggang ngayon. Pearl, it's okay. Naiintindihan kita. Thank you for being honest with me and with your feelings. Napasinghap siya. I hope we still remain friends, Logan. Mahina itong tumawa. Oo naman, no hard feelings, Pearl. Balitaan mo ako kapag nagkabalikan na kayo ng asawa mo. I want nothing but happiness for you. You deserve it. Salamat, Logan. Hiling niya ay mahanap din ng binata ang tamang babae para rito. Pagbaba niya ng cellphone ay pumihit siya upang bumalik kay Leandro. Subalit bago pa siya makalapit sa asawa ay sinalubong na siya nito. Nabigla siya nang lumuhod ang lalaki at hawakan ng kamay niya. Leandro? Nagtatakang tanong niya. I want another chance with you, Pearl. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. Nag-angat ito ng tingin at sinalubong ang mga mata niya. Nung makita kita sa bahay pagkatapos ng 8 taon, akala ko babalik ka sa akin. Pero nadurog ang puso ko nang sabihin mong gusto mong mapawalang bisa ang kasal natin. Kahit sobrang sakit, sinusubukan kong tanggapin na hindi ka na talaga babalik sa akin. Na hindi na ako nasa puso mo. Kaya dapat makontento na lang ako na magkaibigan tayo. Naghinang ang mga mata nila. Gusto nang maiyak ni Pearl pero pinakinggan pa rin niya ang mga sasabihin ni Leandro. Kaya kita isinama rito, Pearl, dahil sa huling pagkakataon, gusto kitang makasama bilang asawa mo. Bumagsak ang luha nito. Sabi ko kahit ilang linggo lang na makasama kita, kontento na ako. Pero hindi ko pala kaya, Pearl. Hindi ko pala kayang ipaubaya ka sa ibang lalaki. Hindi ko kayang pakawalan ka. I made a mistake of letting you go before. And I don't wanna do it again. Nung niyakap mo ako kagabi habang tulog ka, napagtanto ko na gusto kong maramdaman yun hindi lang bukas, hindi lang sa susunod na araw, kundi sa bawat araw ng buhay ko. Gusto kong makulong sa mga yakap mo. Gusto kong matulog araw-araw na ikaw ang katabi ko. Gusto kong magising na mukha mo ang bubungad sa akin sa umaga. Gusto kong maramdaman ulit ang halik mo. Gusto kong makasama ka sa araw-araw. Gusto kong maging asawa ka habang buhay, Pearl.
Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga luha mula sa mga mata ni Pearl. Bawat katagang binitiwan ng asawa ay tumagos sa puso niya. Leandro, Mahal na mahal kita, Pearl. Noon hanggang ngayon, walang pagbabago sa nararamdaman ko. Alam kong hindi na tayo pareho ng nararamdaman. Pero pakiusap, bigyan mo ko ng ikalawang pagkakataon. Habang nandito ka sa Pilipinas, gagawin ko lahat para paibigin ka ulit. Para bumalik ang nararamdaman mo sa akin. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko. Babawiin ko ang mga taon na sinayang ko. Tumayo ka, Leandro. Nakikiusap na utos niya. Tumayo ito at puno ng pagmamahal na hinawakan ng mukha niya. Patawarin mo ako kung pinaiyak na naman kita. Mahal kita, Pearl. Mahal na mahal. Pero kung hindi mo ako mapagbibigyan sa hiling ko, maiintindihan ko. I lost my chance a long time ago. Nung hindi ko itinuloy ang pagpapaliwanag sa'yo. Nung naduwag ako at nagpadala ako sa insekuridad ko. Mahal pa rin kita, Leandro. Pag-amin niya sa lalaki na ikinatigalgal nito. Mahal mo pa rin ako? Sa gitna ng pagluha ay tumango siya. Oo, akala ko nakalimutan na kita. Akala ko nakamove on ako sa'yo. Pero nung nakasama kita ulit, napagtanto ko na hindi ka kailanman nawala sa puso ko. Noon hanggang ngayon, ikaw lang ang nandito sa puso ko. Walang iba. At mas lalo kong napatunayan na mahal pa rin kita nang malaman ko ang totoong dahilan ng paglimot mo sa akin noon. Sa isang iglap lang napawi lahat ng galit at hinampo ko sa'yo. Unti-unti, umahan muli ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal kita, Leandro. What about that man, Logan? Tanong nito habang masuyong pinupunasan ng luha niya. Hanggang pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa kanya. Nagustuhan ko siya, pero hindi sapat para makapasok siya sa puso ko. Nang magkausap kami kanina, sinabi ko sa kanya na wala siyang aasahan sa akin. Dahil mahal ko pa rin ang asawa ko. Ang asawang pinangakuan ko noon na babalikan ko. Bumalot sa kanya ang mahigpit na yakap ng asawa. Salamat sa ikalawang pagkakataong binigay mo, mahal ko. Pangako, babawi ako sa mga taong nawala sa atin at hindi na kita hahayaan pang malayo sa piling ko. Paano kung gusto kong bumalik ng Amerika, Leandro? Tanong niya nang pakawalan siya nito. Buong pagmamahal tong umiti. Then, sasama ako pabalik sa'yo. Maghahanap ako ng trabaho dun. Handa akong iwan ng lahat para makasama ka, Pearl. Bali wala ang lahat ng yaman kung wala ka sa piling ko. Makakamit ko lang ang totoong tagumpay kung kasama kita. Matamis nang umiti siya sa asawa. Dito lang ako, Leandro. Hindi na ako babalik ng Amerika. Hindi na ako aalis dito. Dito ang tahanan ko. Ikaw ang tahanan ko. Then, will you marry me again, mahal ko? We made a promise to marry each other again. So now, I want to fulfill that promise, my wife. Gusto kitang pakasalan ulit. This time sa harap ng Diyos at ng mga taong importante sa atin. This time, sisiguruhin ko na walang makakapagkontesto sa kasal natin. Oo, Leandro. Magpapakasal ulit ako sa'yo. Walang pag-aalinlang ang sagot niya. Nagsalo sila ng asawa sa isang marubdob na halik. Ibinuhos nila sa halik na yon ang labis na pangungulila sa isa't isa. 2 buwan ang nakalipas, sumama sa kanya si Leandro pabalik ng Amerika. Labis na nabigla ang ina ni Pearl nang malaman ang totoong estado nila ni Leandro. Ayon sa ina, kung alam nitong mag-asawa sila ni Leandro ay hindi nito ililihim sa anak ang pagbisita ng lalaki noon. Ngunit tapos na rin naman ang lahat kaya nagsisimula na lamang sila ulit. Habang nasa Amerika silang mag-asawa, nagkaroon din si Pearl ng pagkakataong ipakilala si Leandro sa ibang kamag-anak niya roon, maging kay Logan. Pagkatapos ayusin ni Pearl ang pagre-resign sa trabaho ay bumalik sila ni Leandro sa Pilipinas. 2 buwan pa ang nakalipas, ginanap ang ikalawang kasal nila ni Leandro. Dinaluhan yon ng mga importanteng tao sa buhay nila. Umuwi ang ina at stepfather ni Pearl para sa kasal nila at ilang kamag-anak niya. Gayon din si Logan na hindi niya inaasahang magiging kaibigan din ni Leandro. Pagkatapos ng honeymoon nila sa ibang bansa ay nanirahan sila sa dating bahay ng mga magulang na sa kanya pala ipinangalan ni Leandro nang bilhin nito 3 taon nang nakalilipas. 2 taon pang nagdaan, isinilang ni Pearl ang panganay na anak nila ng asawa. Naging masaya ang pagsasama nilang mag-asawa sa piling ng kanilang 3 anak. Labis na ipinagpapasalamat nila sa may kapal na sa kabila ng mga pinagdaanan nila at pagsubok na kinaharap sa buhay, ay nakabalik sila sa piling ng isa't isa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like,
comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.